Mayor Delmar Ablago Verde. Sabihin mo magpadala na siya ng tao dun ASAP. Kinumusta ni JB yung kalagayan ng ama niya kay Yaya Madel kung saan sinaad ng matanda na okay lang ang daddy niya. Sabay tinanong niya si JB kung okay lang siya dahil natutulala ito. Balisa si JB dahil sa tattoo ni General Antonio na Espadang Apoy na ito ang logo ng grupo nila Timur na sangkot sa human trafficking. Pumunta naman si Andres sa isang lugar na medyo malayo sa kanila para hindi ganun kadali na matuntun siya nila Diamond. Galit na galit si Diamond dahil ayaw nang makipag-usap ng mga foreigner na partner nila sa kanila dahil nawawala na ang tiwala nila sa kanilang grupo. Mula nang namatay si Donato, Timur at si Clover. Giniit naman ni Lorenzo na baka nalaman na ng mga partners nila ang tungkol sa nangyari sa safe house na agad namang sinabihan ni Diamond na sana hindi sila i-call off kaya kailangan nilang mahanap yung hard drive para mabuhay sila pare-pareho na agad namang sinabihan ni Lorenzo na naniniwala siyang mahanap din nila ang mga kumuha ng master lease. Pagdating naman ni Andres sa lugar na pupuntahan niya ay agad niyang sinet up yung laptop niya. Sakto namang nakita nila Diamond yung CCTV footage na paglabas ni Andres noon sa safe house na siya ang nakuhanan ng CCTV nang barilin niya yung isang kamera nila. Agad inutusan ni Diamond yung IT nila na kailangan nilang i-match yung larawan. Habang sinabihan ng pulis si Miguel na nagkasagutan sila ni Jake ilang araw bago siya mamatay, sabay tinanong niya kung totoong pinagbandaan niya at papatayin niya. Inamin naman ito ni Miguel pero pinaliwanag niya na nagsabi lang ito dahil sa mga sinabi ni Jake sa kanya na pareho naman silang nakapagbitaw ng mga mabibigat na salita sa isa't isa. Sinaad pa ni Miguel na yun na yung huling sandali na nagkita sila. Kaya agad tinanong ng pulis kung nasaan siya noong araw na namatay si Jake. Napakamot naman si Miguel dahil hindi niya alam kung anong isasagot niya. Kaya sinabi niya nasa bahay lang siya at kagigising lang niya na nakita pa siya ng kapitbahay niya dahil lumabas ito para bumili ng gamit. Sabay tinakpan pa niya yung kamay niyang may sugat. Habang may kainuman naman si General Novilla kasama ng mga ka-office mate niya ay pinuntahan ni Greg kaya humingi ito ng pasensya na baka nakaistorbo ito. Sabay pinaliwanag niya na pumunta siya doon para makausap siya ng masinsinan tungkol sa mga eskalera na nakita niya ang mga ito sa isang kontrata nila na baka na-compromise na yung team niya at gusto niyang protektahan ang team incognito kaya pumunta siya doon. Sinaad pa ni Greg na ayaw na niyang maulit pa yung nangyari sa dati niyang team na namatay silang lahat kaya nangako naman si General Novilla na titignan niya kung anong magagawa niya. Pero ayon sa intel niya sa mga eskalera ay may confidential na information pero may tiwala ito sa kanya kaya sasabihin niya na simula nang mamatay si Timur at si Clover Escalera na kinagulat ni Greg sa pagkamatay ni Clover. Nang aalis naman si JB ay sinabihan naman ni Yaya Madel na doon na siya magpalipas ng gabi pero sinaad nitong may aasikasuhin lang siya. Nang naglalakad na si JB papunta sa sasakyan niya ay may narinig siyang kaluskos sa may mga halaman kaya naghinala ito na imbis na umuwi na ay nag-ikot muna ito sa paligid ng bahay nila. Habang nag-set up naman si Andres sa laptop niya na agad niyang sinaksak yung hard drive na agad lumabas yung logo na may espadang apoy kaya naalala niya yung mga sinabi ni Vincent sa kanya na lahat ng mga kasama sa sindikato ay may tatong espadang apoy. Ma-identify na si Andres ng mga eskalera kaya hahantingin nila ang binata. Maging si Greg ay maghihinala dahil sa nalaman niya kay General Novilla tungkol sa 3 tao na sumalakay sa safe house ng mga eskalera na mga expert ito. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.